Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 31 at 32 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ayon nga sa kwento na ang pinakalayunin ng nasabing main scenario quest ay ang protektahan ang Lipa Castle at ito ay magiging laban sa pagitan ng puwersa ng mga rebelde at ng mga nasa panig ng imperyo. At upang matugunan ang napakaraming bilang ng mga manlalaro na dumating sa naturang kastilyo, ay agad na gumawa ng panibagong hakbang ang system gamit ang simpleng pamamaraan. At ito ay ang pagkalooban ng karagdagang lakas ang puwersa ng mga rebelde. Kasalukuyan nga doon ay ating masisilayang ninais na nitong si Yunwo na siya na ang bahalang lumaban kontra dito kina Perion. Nagpasalamat naman sa kaniya etong si Aldred at kapwa na nga pong maipagkakaloob na gantimpala matapos ang lahat ng kaguluhan sa kasalukuyan. Galit na galit nga etong leader ng mga rebelde na masilayang tumatakbo papalayo na etong aniya ay tuta ng emperador at planong siya ay atakihin. Subalit do'y inatake naman siya nitong binata, tanda ng handa niya itong protektahan mula sa kanyang mahikang pinakakawalan. Pagkatapos ay napagtantungan nitong si Perion na etong si Yunwo ang pumaslang sa isa sa mga halimaw niyang alaga. Eto nga ay ang tinalo niyang ogre na tinawag nitong Fluffy. Hindi naman makapaniwala etong binata sa klase ng mga nakakatawang mga bansag na ibinibigay ng mga kagaya nilang Black Magician para sa kanilang mga alaga. Ninais nga nitong leader ng mga rebelde na ipagiganti ito at inactivate ang kanyang mahika na agarang nagsamon ng mga kalansay na mabilis na kumapit sa katawan nitong si Yunwo upang hindi ito makaalis sa kanyang kinaroroonan. Maging itong ating pangunahing tauhan nga ay di makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari at masigit nga siyang nadismaya noong kaniyang mapagtanto na etong alaga niyang si Tangi ay ninais siyang iwan sa isang napakadelikadong sitwasyon habang naghahandang magpakawala ng isang pag-atake etong si Perion. Hindi nga alam nitong si Yunwo kung papaano makakatakas dito kasabay ng pagkakaroon ng isang napakalakas na pagsabog sa mismong kaniyang kinaroroonan. Tuwang-tuwa nga etong leader ng mga rebelde, subalit agad din itong napawi buwat ng kaniyang masilayang may nagligtas palang manlalaro dito sa ating pangunahing tauhan. Agad nga ding nagsipagdatingan pa ang ibang napakaraming manlalaro na nagpapasalamat sa kanyang pagbibigay ng pagkakataon na mas mabilis na makapag-level up mula sa isang MS Quest. Habang etong si Tangi ay naguguluhan sa kung ano nga ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Ang lahat nga ng mga ito ay nagsipaghanda ng lumaban upang anila ay protektahan etong si Yunwo. Hindi nga makapaniwala etong binata sa naging payag at pagkilos ng iba pang mga manlalaro kasabay ng pagbibigay niya ng hudyat na sundan ng mga ito ang pagkilos niyang isasagawa habang mapipinta ang kasiyahan para sa isinasagawa nilang aksyon. Sa pagtulungan ng iba pang mga manlalaro ay agad na nahirapan etong si Perion na labanan etong si Yunwo. Buwat ng siya mismo ang nagbibigay ng hudyat sa lahat ng mga manlalaro mula sa lahat ng panig kung anong aksyon ang dapat nilang isagawa at hindi binibigyan ng anumang pagkakataon etong leader ng mga rebelde na makapag-counter. Aminado nga etong si Perion na hindi madaling labanan ang napakaraming bilang ng mga manlalaro lalo na kung mayroon ang mga itong mahusay na komandante na alam kung anong pagkilos ang dapat gawin ng bawat isa. Napangiti nga sa kaniya etong si Yunwo at nawikang di hamak na mas madali ang kanilang ginagawa buwat nang hindi na siya nag-iisa. At dahil nga wala nang ibang makitang paraan pa etong leader ng rebellion upang tapatan ang hukbo nitong mga manlalaro, ay inactivate na nito ang kanyang itinatagong alas kasabay ng paglika ng isang napakalaking spell sa mismong kinaroroonan nitong grupo ng ating pangunahing tauhan at nagsimulang maglitawan ang mga dihamak na mas malalaking breed ng mga ogre sa kanilang palibot. Agad nga ang lahat ng mga ito ay nagsimulang umatake at tinarget ang mga pinakamalapit na manlalaro sa kanilang harapan. Agad na nabahala etong si Yunwo sa kaniyang nasisilayan, ngunit bago pa man siya tuluyang kumilos ay may isang mensahe mula sa system ang nag-pop up sa kaniyang harapan, na literal na nagpalaki sa kaniyang mga mata kasabay ng pagtingin sa isang partikular na direksyon, habang ang lahat ay nagkakagulo. Do'y kaniyang nasilayan mula sa di kalayuan ang isang individual na hinugot ang isang espada, at sa pamamagitan nga lamang ng isang simpleng wasiwas nito ay agad na napaslang ang lahat ng mga halimaw at undead na nasa kanilang lokasyon. Umabot nga rin ito sa kinaroroonan nitong gulat na si Perion na nagsimulang bumagsak mula sa kanyang paglipad. Hindi nga rin makapaniwala ang lahat ng iba pang mga manlalarong nakasaksi sa klase ng kagilagilalas na kapangyarihan mayroon etong anila
ay pinakamalakas na kabalyero ng imperyo na walang iba kundi si Lebron, na kapwa nga nagbigay din ng kautusan sa mga kasamahan niyang kabalyero na sumali na rin sa pakikipaglaban na agad ng mga ito'y tinugon. Do'y masisilayan nga rin nating nakandusay na sa labag etong nahating katawan ni Perion, ngunit patuloy pa rin itong isinasaad na hindi dito magtatapos ang kaniyang buhay. Pagkatapos ay bigla na lamang itong napasigaw sa galit, buwat ng siya pala ay muling tinarakan nitong si Yunwo ng kaniyang sandata na kapwa nga nadidismaya, buwat ng walang anumang pabuya siyang nakuha kahit na siya mismo ang tuluyang kumitil sa buhay nitong leader ng mga rebelde. Mabilis nga ring naidispatcha ng mga kabalyerong kasamahan ni Lebron ang mga natitirang rebeldeng naroroon, patunay kung gaano kahusay ang hukbo ng imperyo kasabay ng pagwawagayway ng kanilang bandila, tanda ng kanilang tagumpay. Gayon din ang wakas ng nasabing main scenario quest. Pagkatapos noon ay masisilayan natin etong binata habang hawak-hawak ang isang tila ba putol na punyal na tinatawag nga ring half sword ayon sa system. Nadidismaya nga etong si Yunwo buhat ng ito pala ang item na nais ibigay sa kaniya nitong si Aldred. Maya-maya pa ay tinawag nga ang kanyang atensyon nitong si Lebron patungo sa kanyang kinaroroonan. Agad na pinuri nga nito ang kanyang kahusayang ipinamalas sa nagdaang pakikipaglaban kontra sa mga rebelde. At ayon pa dito ay tiyak na ikalulugod ito na mapag-alaman ng kanilang emperador. Do inilahad nga rin nitong si Lebron ang naging tagumpay sa pagdepensa ng timog na bahagi na pinamumunuan di umano ng isang monghe na agarang nakilala nitong binata. Pagkatapos ay nagtanong nga etong si Yunwo kung bakit siya hinahanap ng nasabing kabalyero. Bagya nga itong nagsalita at marahang ipinahayag ang kanyang isang alok na kung nais nga daw ba nitong ating pangunahing tauhan na maging kaniyang personal na disipulo. Nabigla naman mula sa nasabing payag etong binata at hindi makapaniwala sa alok na ipinagkakaloob sa kaniya nitong pinakamahusay na kabalyero ng imperyo mga master. Napaisip nga ng husto etong si Yunwo mula sa naging alok sa kaniya nitong si Lebron, lalo na't isa nga daw itong hidden class. Subalit kung iisipin ang lakas nitong nasabing kabalyero ay wala nga din daw siyang anumang rason upang tanggihan ang alok para sa kaniya, kung kaya't agad niya itong tinanggap na talagang ikinatuwang marinig nitong si Lebron. Agad ditong nagbago ang kanyang klasifikasyon at naging isang ganap na kabalyero ng Kyone na nagkakaloob ng karagdagang 50 stats points sa bawat stats niyang tinataglay, gayon din ay tinanggap niya ang titulo bilang disipulo ni Lebron. Magkaganoon man, ay bagya nga siyang nakukulangan sa mga ito at naghahangad pa ng may kaugnayan sa sword key o anumang mga pampasabog. Sinagot naman siya ni Lebron na ang mga kabalyero ng Kyone ay hindi na nangangailangan pa ng ganoong klase ng mga bagay dahil ang pinaka-importante nga daw para sa kanila ay ang mahika. Gumawa nga siya ng bagyang paggalaw ng kanyang kanang kamay at agad na nawasak ang kapirasong bloke ng pader na nasa kaniyang tabi na talagang ikinabigla nitong binata. Ayon pa nga sa naturang kabalyero, na kung magagawa nga daw nitong si Yunwo na matutunan ang tamang paggamit ng mahika, ay magiging posible ang anumang imposible. At ang payag ngang iyon ay bagyang pinagdududahan nitong si Yunwo kung kapwa ang nasabing abilidad ay magagawa niya. Subalit sa uli, ay kaniya pa rin sinang-ayunan ang pahayag ng bago niyang guro. Pagkatapos, ay ipinakita sa atin etong emperador na masayang binati etong binata mula sa kahusayang kaniyang ipinamalas, mula sa paglalahad nitong kaniyang alagad na si Aldred, kasabay ng pagbibigay ng isang gantimpala na lubos na hindi inaasahan nitong ating pangunahing tauhan. Maging etong ang si Lebron ay kapwa nagtataka sa aksyon nitong emperador, buhat ng itong araw ay ang Ring of Nostalgia na isang unique item at ang dating Knight Captain ang siya mismo nagbigay sa kanya, na sinagot naman ito na hindi ibig sabihin na ibinigay niya ito ay wala ng halaga pa para sa kanya. Gayun din, hindi ba't etong araw si Yunwo ang kauna-unahang disipulo nitong si Lebron na bagyang nagpangiti dito sa kabalyero. Patuloy ngang hindi pa kapaniwala etong binata na ang nasabing singsing ay makapagbibigay sa kaniya ng karagdagang 10% ng EXP sa bawat pakikipaglaban. At ito pa nga lamang din di umano ang unang beses na makakita siya ng ganitong klase ng item sa arena. At literal na naluha na nga dahil sa kabaitang ipinamalas nitong emperador na nasa kaniyang harapan, kasabay ng malakas na pagsasaad ng katapatan at pagsunod sa naturang individual habang buhay. Makaraan nito ay agad na nag-umpisa na nga ang pagsasanay nitong dalawa at agad na natanong siya nitong si Lebron kung marunong na siyang gumamit ng mahika. Marang ginamit nga nito sa kaniyang sandata ang kaniyang kapangyarihan at inilahad na kapag isinama niya sa kaniyang sandata ang kaniyang mahika ay tiyak na mas magiging epektibo ito sa pakikipaglaban
kasabay ng pag-aatas kay Yunwo na subukan ang nasabing bagay. Agarang inilabas nga nito ang kanyang espada at laking gulat nitong si Lebron sapagkat mahusay na nagawa nitong kanyang disipulo ang naturang abilidad na pasimple namang pinagtawanan nitong binata, buwat ng aniya ay malamang na sinusubukan lamang siya nito. Subalit tiwala nga daw siya sa kanyang kakayahan pagdating sa paggamit ng mahika. Hindi nga makapaniwala ang nasabing kabalyero sa abilidad na ipinamalas ng kaniyang disipulo, kung kaya't mas minabuti nitong isagawa na kaagad ang susunod na bahagi ng kanilang isinasagawang pagsasanay. Dagdag pa nga nitong si Lebron na ang ipapakita niya dito kay Yunwo ay isang klase ng abilidad na tanging ipinapasa lamang para sa mga kandidato na magiging susunod na kapitan. Ninais nga niyang pagmasdang mabuti nitong kanyang disipulo ang aksyong kanyang isasagawa kasabay ng mabilis na pagwasiwas ng kanyang espadang hawak-hawak. At mula sa napakaraming dami na naroroon ay bigla na lamang nahiwa ang isa sa mga ito na talagang hindi magawang maunawaan nitong si Yunwo kung papaano nangyari. Ayon pa nga sa kaniya na noong una ay malawak ang sakop na inilalabas ni Yang, subalit sa isang iglap ay bigla na nga lamang itong nagbago at madaling nahiwa ang isang dami na nasa gitnang bahagi ng mga ito. Napatingin nga sa kaniya ang kanyang master na kapwa siya ay natanong kung nais niyang subukang gayahin ang aksyong kanyang isinagawa. Tinugon naman siya nitong si Yunwo, subalit ilang sandali pa ang lumipas ngunit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ito magawa ng binata at pinagtatawanan na nitong si Lebron. Hindi na nga siya nakatiis at kaagad na nagreklamo sa kanya buhat nang wala pa di umanong itinuturo ang kanyang guro. Sinagot naman siya ni Lebron na talentado nga daw etong binata pagdating sa paggamit ng mahika. Magkaganoon man ay hindi pa rin ito sapat upang magawa niya ang abilidad niyang ipinamalas. Paglalahad nga ng kanyang guro na kinakailangan niyang lumikha ng isang imahe sa kanyang isipan at ito ang siyang magiging gabay upang mailabas niya ang kanyang kakayahan. Napaisip nga etong si Yunwo at do'y mas naging taimtim ang kanyang konsentrasyon at sa tulong ng kanyang malawak na imahinasyon ay nakabuo siya ng isang malinaw na imahe na makagagawang tamaan ang isang dami na nasa kanilang harapan. Ilang sandali pa nga ay nagawa na niyang makalika ng isang pag-ataking mabilis na tumagos sa ulong bahagi nitong dami na talagang hindi inaasahan nitong si Lebron na madali nitong maisasagawa at napapaisip nga na mukhang lumilikha nga daw siya ng isang klase ng panibagong halimaw. Sa ibang dako naman nitong larong arena ay ipinakita sa atin ang isang manlalaro na sadistang pinapaslang ang isang halimaw na ayon pa nga sa kanyang mga subordinates ay malamang dahil ito sa hindi pagkakaunawaan nitong kaniyang kaibigan hinggil sa isang partikular na usapin. Ito nga ay si Shanhu na nanggagalaiti sa kanyang kaibigang si Liu Shay, buhat ng tuluyang tinanggihan na nga daw nito ang nauna nilang pinag-usapan tungkol sa manlalarong si Alibos, buhat sa posibleng masira ang kanyang imahe sa publiko. Literal ngang hindi maipinta ang galit nitong nadarama hanggang sa tinawag ang kanyang atensyon nitong isa sa kanyang mga alagad na agarang inilahad ang naiisip nitong solusyon hinggil sa asurot na si Alibos. At bakit hindi na nga lamang daw nila ito tuluyang idispatcha habang nagsasagawa ng kanyang live stream sa pamamagitan ng mga tinatawag nilang driver na ikinabiglang marinig nitong si Shanhu. Ipinaliwanag nga sa atin na ito ay ang klase ng mga manlalarong gumagamit ng ibang account at handang magbigay ng serbisyo na may kalakip na halaga. Ayon pa nga sa kaniyang subordinate na may mga kilala siyang mahuhusay na mga driver na tinatawag ng clear at sila ay lubang bihasa sa paggamit ng dalawang sandata sa loob ng Coliseum. Kung ang mga ito nga daw ay babayaran nitong kanilang bossing ay tiyak na ilalampaso ng mga ito etong bantog na si Alibos. Napangiti naman sa klase ng ideyang kanyang narinig etong si Shan at hinangad na agarang kontakin ang mga ito maging ang lahat ng maiba pa nilang kilalang driver sapagkat aniya ang tapusin ng tuluyan ang kahambugan mayroon etong si Alibos ang kanilang pinakaunang prioridad sa kasalukuyan mga master.